Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Jan Amores, hindi na pwedeng maglaro sa PBA. Jeremiah Gray update, bakit nga ba hindi pa rin pwedeng maglaro sa Barangay Ginebra? Isa't kalahating taon na nga ang nakakalipas noong tamaan ng injury itong si Jeremiah Gray sa kanyang tuhod. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa nga rin ito nakapaglalaro para sa Barangay Ginebra. Last July ay naglabas ng article ang Spin.ph na magbabalik na si Jeremiah Gray last conference. At nabanggit nga dyan ni Coach Tim Cone na nagsimula na yung intense workout para sa nasabing gwardya. Pero wala nga tayong nakitang Jeremiah Gray na naglaro. At last December 14 ay naglabas ulit ng article ang Spin.ph na nalalapit na yung pagbabalik ni Malonzo at Isaac Go. Pero pagdating kay Jeremiah Gray ay wala pang kasiguraduhan dahil ayon mismo kay Coach Tim Cone ay wala pang araw silang timetable patungkol kay Jeremiah Gray. Kaya naman, ano nga ba talaga yung nangyayari sa nasabing gwardya? Ayon nga sa ating mga trusted source, ay okay na nga raw yung lagay nitong si Jeremiah Gray. Pero naniniguro nga yung Barangay Ginebra coaching staff na hindi na babalik pa yung kanyang natamong injury. Dahil sa mga hindi nakakaalam, hindi nga ito yung kauna-unahang pagkakataon na tinamaan ng ACL injury si Jeremiah Gray. Bago pa nga ito magpa-draft ay tinamaan na ito ng ACL injury noong PBA 3x3. At yung pinakabago niya ngang injury sa Barangay Ginebra ay hindi nga lang ACL. Nandyan rin yung MCL at PCL tear injury sa kanyang tuhod. At yan nga yung dahilan kung bakit natatagalan yung pagbabalik nitong si Jeremiah Gray. Dahil hindi nga basta-basta yung kanyang natamong injury. Pero as of now, gaya ng sabi natin kanina, okay na itong si Jeremiah Gray at kahapon nga ay lumipad ito pa US para simulan ang kanyang training sa pagbabalik ng kanyang laro. At ayon nga sa Instagram stories nitong si Jeremiah Gray ay maganda nga yung kanyang ipinapakita. Nandoon na ngang muli yung kanyang lateral movement, which is magandang balita para sa Barangay Ginebra dahil nakatatakbo na ngang muli si Gray na isa sa pinakakinakailangan sa paglalaro ng basketball. Pero i-expect natin mga chong na hindi na gaya ng dati yung ipapakita nitong si Jeremiah Gray na explosive at malabo nga na makita pa natin yung kanyang athleticism dahil sunod-sunod nga yung kanyang injury sa kanyang tuhod. Pero yung maganda dito kay Jeremiah Gray ay ang focus nga nito ngayon ay i-improve yung kanyang perimeter at outside shooting. Actually, hindi naman kinakailangan ni Jeremiah Gray na dumakdak ng dumakdak para sa Ginebra. Ang mas kailangan ngayon ni Coach Tim Cone ay yung outside shooting. Dahil dyan nga nakafocus yung kanyang kupunan. Kaya naman, hindi magiging problema kung hindi may ipapakita ni Jeremiah Gray yung kanyang athleticism as long as may lalabas niya naman yung kanyang outside shooting. As of now nga mga chong, ay wala pang timetable sa pagbabalik nitong si Jeremiah Gray. At nakadepende nga raw yan sa kanyang pagpapakondisyon sa US. Pero naniniwala ko mga chong na makakabalik rin ito para sa kanyang kapunan na Barangay Ginebra. Dahil malaki pa nga rin ang maitutulong nito, lalong-lalo na yung kanyang ini-improve na 3-point shooting. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Jan Amores, hindi na pwedeng maglaro sa PBA. Nitong mga nakalipas na buwan nga mga chong, ay nasangkot na naman sa gulo itong si Jan Amores. At ngayong araw nga mga chong, ay pumutok ang balitang hindi na ito makakabalik sa PBA ngayong tinanggalan na ito ng lisensya ng Games and Amusement Board. Nagdesisyon nga ang GAB na tanggalin ang professional license nitong si Jan Amores matapos ang ikinasangkutan nitong gulo sa Lumban, Laguna last September.
At ang naging desisyon ng GAB ay i-revoke ang lisensya nitong si Jan Amores at isa nga lang ang ibig sabihin niyan, hindi na makapaglalaro as a professional basketball player itong si Jan Amores. Para sa akin mga chong, ay tama lang yung naging desisyon ng Games and Amusement Board na tanggalan ng lisensya itong si Jan Amores. Dahil hindi na nga talaga katanggap-tanggap yung kanyang ginawa. Isa pa, hindi nga ito yung kauna-unahang pagkakataon na nasangkot siya sa gulo. Sapat na nga yung second chance na ibinigay sa kanya ng PBA kung saan pinayagan pa rin siyang makapaglaro matapos ang kanyang college brawl. Humingi nga ng tawad itong si Jan Amores at sinabing hindi niya na uulitin. Pero sa kasamaang palad ay naulit at mas malala pa ang kanyang ginawa. Kaya naman, para sa akin ay okay at tama yung naging desisyon ng Games and Amusement Board na tanggalan lang lisensya ang nasabing gwardya dahil sobra na at hindi na katanggap-tanggap ang kanyang ginawa. At sana ay magsilbing aral yan dito kay Jan Amores dahil napakalaki nga ng kanyang sinayang. Nasa PBA na, balik siya ngayon sa Barangay League. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa naging desisyon ng Games and Amusement Board na tanggalan ng lisensya itong si Jan Amores? Ano rin yung masasabi nyo sa latest update patungkol dito kay Jeremiah Gray? I-comment mo lang dyan sa ibaba.